Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi, saan man panig ng mundo. Muli po tayo nagbabalik dito sa Ugnayan sa Himpapawid. Tayo po ay nasa ating ika-234th episode. Ha? Lugod po kami nagpapasalamat dahil parati kayong nandyan. At tulad po na nasabi ko kanina, ito po si Edwin De Jesus Reyes mula dito sa Tuscany, Italy. Ngayon pong gabi, marami tayong tatalakayin. Naka-schedule po natin guest ay dalawa at sana makarating sila pareho. Nandito na po yung isa. Tatalakayin natin yung mga issue talagang diretsong nakaka-apekto sa ating mga sikmura dahil malapit na ang SONA. Marapit na ang SONA na kung saan muli na namang mangangako, magbibitaw ng matatamis na pananalita ang Pangulo ng Pilipinas na sana ay matupad at kung meron man natupad, hahalukayin natin ngayong gabi at hahalukayin din natin yung mga susunod na pangakong ina-anticipate natin na bibitawan niya sa susunod na SONA. So bago ko po ipahabain ang ating talakayan, nandito po ang aking partner na si Cap Ditz. Isang maalab na pagbati po sa inyong lahat sa bansang Pilipinas na ngayon ay sunod-sunod na bagyo ang dinaranas ng ating mga kababayan at ang ating mga kamag-anak na alam nating hirap na nga sa buhay lalo pang pinahihirapan ng bagyo at baha. At magandang gabi na lang po dito sa Italia. Ako po si Tits na taga Bologna at ngayon po ay bumabati sa inyo at sana po lagi ninyong subaybayan ang Ugnayan sa Himpapawid mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 at kung sa Pilipinas naman po ay alas 3 ng umaga hanggang alas 4 ng umaga. Bati po sa inyong lahat. Idugsong ko na rin po na meron po tayong Facebook account na Ugnayan sa Himpapawid na please like and share po natin lagi. Subaybayan para lagi po kayong updated kapag meron po tayong mga episode. At meron din po tayong YouTube account ng Ugnayan sa Himpapawid na kung saan makikita po natin, mapapanood natin, mababalikan natin yung mga nakaraang from 1 to 233rd na episode natin. At itong gabing ito at yung mga susunod pa nating maraming episode na tatalakayin dito sa Ugnayan sa Himpapawid sa YouTube account. I-like po natin, i-share natin para marami ang malayo ang marating ng ating programa. At gusto din po sana nating i-acknowledge muna yung Himigrante sa opening song na pinatugtog ng ating direktor, yung Gatasang Baka. Maraming salamat sa Himigrante sa patuloy nilang paggawa ng mga musikang napapanahon at tumitimo sa kasalukuyang sitwasyon ng ng Pilipinas at ng mga OFWs na naglipa na sa buong mundo. Di ba, Kabits? Oo, yung sabi nga ni Bok din nakakagising daw sa kamalian ng ating sambayanan. Kasi kung walang manggigising alam, mananatiling tulog at nakapikit ang tao. So, at saka hindi maganda maganda talaga yung tune, talagang lively, di ba? At saka madaling intindihin yung mga lyrics na binibitawan nila na talagang may tama, di ba? Meron na bang may gumawa na ba ng kanta tungkol sa mga bagyo? Sa mga disaster na nangyayari sa Pilipinas na kung uugatin bakit ba nagkakaroon ng ganun? Kaya nga, alam mo, malalim na talakayan din yan. Pero sana sa mga susunod na episode, matalakayan niya. Kasi napapanahon yan kasi tag-ulan ngayon sa Pilipinas. Di ba? Oo. Kasi although, yung tatalakayan natin. natural yan natural na phenomenon yan sa atin. Pero ang hindi natural, yung nangyayari na pagbara ng mga bornal, nasasarahan yung mga dalayon ng tubig dahil sa mga subdivision, yung mga sinasabing pondo para sa mga flood control na nawawala. Kaya marami talaga yung bilyon pisong ina-allocate dyan sa flood control na kung saan tila very obvious naman dahil patuloy na tumataas lagi. Ang dami na nasasalanta, ang dami na naapektuhan, ang dami na mga naapektuhan diretso sa baha. Wala rin namang solusyon na nakikita. Walang resultang nakikita. Di ba? Ito, may kapabasa ko lang yung pinost ng isang kaibigan kong taga Padua, si La Arnie. Lagi na lang daw bang magiging resilient ang mga Pilipino sa mga nangyayaring mga kalamidad na to. Yung bang para bang tayo nakakangiti pa, nakakapagkwentuhan pa tayo ng magagaan, pero gayong nakalubog na sa baha. Yun nga ang apo ko, Kap Edwin. Nakikitira siya ngayon, inampun ng kapatid ko, ando siya sa pamilya ng kapatid ko at ang naiwan ng mami niya doon sa bahay namin dahil nasira nga. Pero yung bata, masaya siya.
hindi niya alam yung nangyayari na eto pumapasok na yung tubig doon sa bahay din ng kapatid ko. Pakanta-kanta pa. Kaya kumbaga sa ano ba yung epekto nito sa bata yung nangyayaring ganito na hindi nila alam na kaya nagkakabaha dahil barado yung mga imbornal. At yung dami Na, na puno. Yung mga ganun ba? na Ay, naku. habang habang tayo binabaha, patuloy na binabaha, hindi lamang naman yung baha at ulan ang apektado eh. Yung pangkabuhayan natin, hindi tayo Mm-mm. nakapagtrabaho, hindi nakakapasok ang mga bata. Tulad din ng Oo. kapatid ko sa Rizal, hindi sila makapaghanap buhay. Dahil Yun. talagang, Oo. paano sila, pagbaba nila doon sa bundok sa tirahan nila sa San Mateo ata yun, pagbaba, eh bahang baha doon sa Rizal Baha na. na Oo. doon sa Marikina. Eh paano pa sila makakapaghanap buhay, di ba? Pati yung mga Yung pamangkin ko, hindi nagsisilungan, hindi nakakapag-aral. makaluwas. Di ba? Dahil baha sa Maynila, walang Wala. dadaanan. Oh. Apektado niyan yung kalahatan pangkabuhayan ng mga taong Mm. tinatamaan ng baha. Habang yung mga politikong ika nga, alam naman natin na sila daw nagdi-dispose ng salapi ng flood control projects ay Mm. tila nananalasa na wala namang magandang resultang ibinibigay para sa ating bayan, mga kababayan, di ba? Biruin mo ang Bulacan, ilang bayan na yung nakalubog. Anong dahilan? Yung mga subdivision na sino ang nagpatayo? Bilyar. Ayan, andyan. Kumbaga sa ano eh, nasarahan ng lahat yung daluyan. Yung mga palayan, nakuha na nila. Yung dating dinadaluyan ng tubig, barado na. So, at saan ang pasok ng tubig? Doon sa mga nayon, sa kabayanan na yung tubig. Dati hindi binabaha yung lugar na yun, yung mataas daw yung Malolos. Pero bakit Baraswain Charts lubog? Yung Is, is, kabayanan ng palengke lubog. hindi Kaya, lamang sa inyong probinsya sa Bulacan, abay matindi talaga yung mga bilyar. Hindi lamang lupain, mga lupaing sakahan na kinonvert sa subdivision, eh pati yung usapin ng prime water na kung saan distributor ay sila oo, ng totoo. tubig. Totoo. Mukhang mas malinis pa yung tubig ba kaysa doon Matindi. sa ano. Kaya ang sabi ni Oh, Jean, parang mas malinis pa daw yung tubig baha kesa doon sa lumalabas doon sa gripo. Diyos ko, kung kumaring. magsipag-abang ng tubig yung mga taga Bulacan, Mama Mia, Mariosep, madaling araw nakasahod na. Eh, So, anyway, ito kunan na sana nga naman. sa mga susunod na panahon, dahil alam natin itong pagbahang ito, eh hindi ito masusolusyonan sa loob lamang na isang araw, isang buwan, at Mm, karagdagang pondo ng flood control projects na inilalabas ng Kongreso at saka ng Senado. So ngayong gabi, dahil ngayong gabi nakatutok tayo sa nalalapit na SONA ng Pangulong mm. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., eh ito ang tatalakayin natin gabi. Ay, tiyak Ngayong gabi yun. kasama. Tatamaan yung mga iyan. Tatamaan. Oo, mahagip natin yan, hindi maring hindi. Mm. So, para po sa ating mga taga-subaybay, magbabalita po muna tayo tulad ng ating nakagawian ng setup ng ating programa. And then, pagkatapos po ng balita, meron po tayong pag-usapan na kung saan makakahalubilo natin yung ating main guest ngayong gabi. Mm. So, Kapedu, back to studio. Sa ulo po ng ating mga balita, higit 1 milyon sinalanta ng habagat, low pressure area, Bagyong Dante, babayuhin ang buong Luzon. Netizens ikinumpara traditional jeep sa modern jeep sa pag-arangkada sa baha. At Torre kinasahan ang hamon ni Baste. Mag-upakan tayo sa Araneta. ICC pumalag na lumaya si Digong. At sa ating pong mga balita ngayong gabi, Dito po ang ating mga unang balita. Umabot na sa 1,266,322 katao, pakatumbas ng 362, 465 pamilya ang naapektuhan ng habagat at bagyong Krising. Habang nagbabanta ng panibagong pananalasa sa Luzon, ang bagyong Dante na tuluyan na rin nakapasok at nabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon. Sa nasabing bilang, 17,116 na individual o 4,971 pamilya ang nananatili sa 277 evacuation centers sa 17 rehiyon, kabilang ang Metro Manila. Pinakamaraming apektado ay naitala sa Region 3, 616 at 611 katao, Negros Island Region, 166,335, Region 6, 131,805 at Region 1,
127,825. Samantala, 6 katao na ang iniulat na nasawi. 2 rito ay kumpirmadong mula sa Region 10 at Caraga, habang ang 4 pa ay patuloy pang bineberipika. Sa ulat, 2 ang mula sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan o Mimaropa at Region 10. Nakapagtala rin ng 5 sugatan kung saan 2 sa Region 10 at 3 sa Region 12. Habang 6 ang nawawala, 3 mula sa National Capital Region o NCR at 3 sa Region 6. Patuloy ang panawagan ng NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno sa publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Dating pong talaorasan, alas 9:16 dito sa Roma. Pangalawang balita, netizens ikinumpara traditional jeep sa modern jeep sa pag-arangkada sa baha. Umani ng papuri mula sa netizens ang video ng isang traditional jeep na nagawa pa rin umarangkada sa kalsadang lubog sa baha, paakyat sa mas maayos at patag na daan. Isa ang social media page na Kalye Shot sa mga nag-share ng naturang video ng dilaw na traditional jeep sa gitna ng baha. Saad ng Kalye Shot sa caption, "Yung gusto nyo pa, ipa-face out o parang barko." Bunsod nito, hindi naman naiwasan ng netizens na ikumpara ang tibay raw ng traditional jeep sa mga bagong labas na modern o e-jeep kapag sumapit na ang baha. Quote-unquote, yung traditional jeep, rain or shine, may baha man o wala. Pero yung modern jeep, kaunahan pa yan sa mga stranded agad. Modern jeep left the group. Ayun, nasa baha, tumirik na. Yung traditional jeep, kahit ilang dekada, yaka pa. Kahit mukhang magigiba na kaysa sa modern jeep. Tsaka yun na i-phase out ang mga traditional jeep kapag kaya na rin niyang gawin ng modern jeep. Kita nyo yung lalim ng baha? Di yan kaya ng modern jeep. Matatandaang hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa rin pinagtatalunan ang full-blown na implementasyon ng traditional jeepney phase out para sa pagpapatupad ng jeepney modernization. Sa atin pong ikatlong balita, medyo exciting po ito. Tinanggap ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa suntukan. Sa isang ambush interview sa Campo Crame nitong Miyerkules, sinabi ni Torre na imbis na suntukan lang, mas mabuting magboxing na lamang sila sa Araneta Coliseum at gawing 12-round charity boxing event upang makatulong sa mga kababayang sinalanta ng bagyo. Kung yan ang gusto nyo, madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madaling i-set up, ani Torre. Handa umano siyang kausapin ng management ng Araneta Coliseum para itakda ang laban nila sa Linggo, Hulyo 27. Dapat din umanong kada round ay mayroong sponsor para malaki ang kitain at mapunta sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Sa tanong naman kung nagbibiro lang ito sa hamon, sinabi ni Torre na seryoso siya at ngayong Huwebes ng alas 9 ng umaga ay mag-iensayo siya sa PNP Gym para sa kanilang laban. Kamakailan lamang ay hinamon ni Acting Mayor Duterte si Torre sa isang suntukan sa kalye. Matapang ka lang naman, you have the position eh. Pero kung suntukan tayo, alam ko kaya kita kung ganun lang. You are a coward. You are nothing without your position, hamon ng alkalde. Mainit ang dugo ng alkalde sa PNP chief dahil ito ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport noong Marso bago ibinanyahe patungong The Hague, Netherlands para idetine sa kulungan ng International Criminal Court. At sa ating pong pang-apat at huling palita ngayong gabi, ICC pumalag na lumaya si Digong. Maring itinanggi ng International Criminal Court or ICC na nakalaya na si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte mula sa detention facility nito sa The Hague, Netherlands. Ginawa ng ICC ang paglilinaw matapos manahimik si Vice President Sara Duterte sa tanong kung wala na ba sa custody ng tribunal ang kanyang ama. Quote-unquote, I can confirm that there is no change in the status of Mr. Duterte. He is still in the ICC Detention Center. Wika ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah sa mga reporter. Nauna rito, tumanggi si BP Duterte na magkomento sa ulat na si dating Pangulong Duterte ay wala na sa ICC Detention Facility sa The Hague. Nasa Netherlands ngayon ng Vice Presidente para bisitahin ang kanyang ama. Sinabi pa ng Vice Presidente na mas mabuti umanong tanungin sa issue ang abogadong si Nicholas Kaufman. Noong Miyerkules, pinabura ng ICC ang petisyon ng kampo ni Duterte na huwag munang ilabas ang desisyon
sa aplikasyon nila na interim release dahil kailangan pa umanong isumite ang karagdagang dokumento sa kanilang hiling. Sinangayunan ng 3 judges ang suspension ng paglalabas ng desisyon, bagamat may partial dissent si Judge Maria del Socorro Flores Liera. At yan po ang ating mga balita ngayong gabi, hatid ng Abante News. Back to studio, Kapedu. Okay. Kayo po ay nakikinig sa Ugnayan sa Himpapawid. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino. Ugnayan sa Himpapawid, mula Pilipinas hanggang Roma ang ating kwento. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino, sariwang balita, buhat sa bayan ko. Mainit na issue ay ating pag-usapan ngayong gabi. Mainit na mainit. Oo, mainit din ang panahon dito sa Italia. So, Ay, pero mainit bukas na may issue ulan daw. sana nga, mainit na issue ating pag-usapan, malapit na ang SONA. Ngayong gabi, tatalakayin natin kung ano ba yung maaring asahan nating mga pangako na naman bibitawan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na SONA. At dahil sa SONA, may makakasama naman tayo. Pero before that, kailangang ihayag muna ng aking kapartner na si Cabdits De Jesus ang konteksto at tema na tatalakayin natin ngayong gabi. Cabdits? Okay, ang ating pong tema ngayong gabi ay People's SONA 2025, SONA ng paniningil. Sininemen, ano? Ikatutong sininemen. Okay, ang ating pong konteksto. Nasa 2 taon na ng panunungkulan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. And ngayong buwan ng Hulyo ay marinig natin muli ang pagpapahayag niya ng State of the Nation Address o SONA. Ano kaya ang lalamanin nito? May pagbabago bang naganap sa bansa na ikinunlad nito o mga recycled na pahayag lamang gaya naman ng nakaraang taon kung saan ang sambayanan ay umasa lamang sa wala? Sa kalahatian ng kanyang termino ay lumitaw ang malalaking ebidensya ng korupsyon, inhustisya at pagtalikod sa pananagutan. Hindi rin nagkaroon ng matingkad na programa para sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Hindi rin naging matigas ang pagtatanggol sa soberenya at demokrasya ng bansa. Dapat nangang maningil ang sambayanan sa mga pangakong napako. Walang matingkad at makabuluhang pagbabago ang naganap sa loob ng 3 taon na ang Marcos Duterte ang nakaupo. Bagkus ay nabiyak pa ang partnership na ito at tuluyang nalantad ang kani-kanyang motibo. Kaya sana ay mamulat na ang buong sambayanan. Singilin na ang mga katuparan sa mga ipinangakong pag-unlad at pagbabago at magkaisa na sa panawagan na maipaglaban ang mga karapatan, ang hustisya at kapayapaan at ang tunay na demokrasya. Ayun, Kap Edwin. SONA. Magandang talakay. Kaya nga. Magandang himayin yan, di ba nga? Yung konteksto na yan ngayong gabi. At sa paghimay sa issue sa kontekstong inilahad mo ngayong gabi, kailangan natin ng katulong para himay dito. At itong batang batang-bata itong guest natin ngayon. Ay, daig tayo ha. Fresh na fresh ito. Magmumukha tayong damatas dito sa batang ito. Kaya makikinig na siguro tayo ngayon. Ano? Ngayon pong gabi, makakasama natin sa ating talakayan ang National Chairperson at Student Christian Movement of the Philippines or SCMP. Walang iba, kundi si Keds Rodrigo Andres. Keds? Keds. Good morning. Welcome to Ugnayan sa Himpapawid. Buonasera, magandang umaga po. Magandang wow, Italiano ha. Alam niyo po si Keds, muntik na makarating dito. Opo, pero nakarating na po ako noong 2023 sa Milan tsaka sa Turin.
yung sa pagtatanim ano, kaya sabi nga biro nga ni Bok Jin baka sa pag-ani makabalik ka uli dito. Sana nga po. Mm-mm. Yan ang gusto ko sa guest, inaaral, di ba ga? Talaga, pagbati pa lang may dating na, di ba ga? May salvo na. So, updates, huwag na natin patagalin. Total, labasan mo na yung teksto. Sabi ko nga, himay natin. Ibato mo na yung unang tanong kay Keds. Bago tayo magpunta doon sa zone at saka sa mga pwedeng labanin ng zona ni President Bongbong, alamin muna natin si Keds ay ano nga ba yung Kabataan Party List at bakit siya nandito sa loob ng Kabataan Party List. Baka alam mo rin yung history nitong Kabataan Party List. Although 29 years old ka na, no? Alam kong hinog na hinog ka na para maging future representative ng Kabataan Party List. Ayun, yung Kabataan Party List po ay yung legitimate at yung nag-iisa na kinatawan ng kabataan sa loob ng ating Kongreso. Pero hindi po siya, at tinatag po siya 2001, no? Pero born siya ng mahabang struggle, mahabang experience ng mga kabataan dito sa Pilipinas na naninindigan para sa karapatan ng kapwa kabataan at syempre ng iba pang mga pinagsasamantalahang mga sektor sa ating lipunan. Alam naman natin na kahit pa nung panahon ng dictatorship, panahon ni ERAP, napaka-aktibo ng kabataan at yung dekada-dekadang struggle ng kabataan ay nagbunga siya ng isang luklukan sa loob mismo ng ating Kongreso at ito ay pinakakilala na nagtulak ng libreng kolehiyo sa mga pampublikong mga paaralan dito sa buong bansa na kung saan milyon-milyon po ang nakabenepisyo dahil noon pinagdedebatehan pa nga kung karapatan ng edukasyon sa kolehiyo. Ngayon, tanggap po siya ng ating mismong pamahalaan, ngunit marami pa rin mga pagsubok para makamit ng mas marami yung libreng kolehiyo dahil nga binabawasan yung budget sa kolehiyo sa buong bansa. So yung Kabataan Party List po bilang tunay na kinatawan ng kabataan sa Kongreso ay naninindigan din siya sa karapatan ng iba't ibang mga sektor dahil ang kabataan ay nahahanap din po bilang mga kabataan na anak ng mga manggagawa, mga kabataan na anak ng mga magsasaka, mga kabataan na nasa urban poor. Kaya yun po yung saklaw ng mga pinaninindigan ng Kabataan Party List. At nabanggit ko kanina yung pagiging representative, no? Hindi na po ako magiging representative ng Kabataan Party List dahil hanggang 30 anyos lang po Ay, yung... oo nga pala. Ayun, hanggang 30 anyos lang po yung pagiging representative ng Kabataan Party List. Pero nakapag-ambag naman Bakit po siya sa Duterte Youth? tayo po na kailangan po na talagang maisawalang bisa na ang kanilang paglukto. Pero yun po, nakaraang eleksyon, nagsilbi po ako bilang ikapito na nominado sa Kabataan Party List. Nga pala. Alam mo Keds, dito sa nakaraang tatlong halalan ng sectoral ng party list. Yung anak kong panganay na nag-birthday kahapon, 3 beses every time na may eleksyon, kayo laging binoboto. Maraming salamat po. No? Ayan. Dito sa bahay ko, lagi may boto kayo. Hindi kayo nawawalan. Thank you po. Maraming Nga, salamat di ba po. sa bahay, hati-hati Ang nanay sa Gabriela, ang tatay sa Bayan. sa bayan muna. Yung anak sa Kabataan Party List. Tapos kung meron kang kamag-anak na teacher, doon sa AK. Ganun ba? Ganun lang, bigayan, di ba ka? Ganyan talaga. Pero dito talagang last 3 election, yung anak ko laging kayong binoboto. So, ibig sabihin, naihayag na ni Keds kung ano yung Kabataan Party List. At kung ano yung naging partisipasyon at kontribusyon ng Kabataan Party List at hindi naman lihim sa lahat yan. Alam naman natin kung paano tinutukan ng Kabataan Party List ang interes ng mga estudyante, kabataan. Sabi nga niya, hindi lamang yung kabataang nasa laylayan, kundi lahat ng usapin ng kabataan saan mang ay level ng pangkabuhayan sektor na bibilang. Basta kabataan, yan ang priority ng Kabataan Party List. Bagamat, sabi nga, tinututukan yung issue ng kabataan dahil nalalapit na ang SONA Keds, alam naman natin na muling haharap ang Pangulo ng Bansa sa ikatlong pagkakataon.
Marami na siyang binitawan sa huling nakaraang dalawa. Yung una, nakaraan, sabi nga niya, tutuldokon daw niya yung issue ng problema ng bigas. Ipakukulong, ha? Yung mga salarin, yung mga hoarders ng bigas at saka ng palay. Wala man tayo nabalitaan. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Di ba ka? Yung mga corrupt na politician, pananagutin. Imbis na tutukan ng gobyerno yung mga pangmatagalang solusyon sa mga kasalukuyang problema kinakaharap natin. Tinalakay namin ni Kabdits kanina, yung patuloy na paglaganap at pagdami ng mga lugar na binabaha. Maging doon sa lugar namin, Kabdits, sa San Pablo City, na napakataas ng level. May parte na rin kami na binabaha. Ha? Na considering na may tinatanggap ding flood control project yung aming kongresista, pero hindi namin alam kung totoo nga ba ano ba nangyari dyan, ba't kami binabaha din, di ba? Malaking question mark yan dahil pag nakikita mong binabaha, tapos nalalaman mo, daan-daang bilyong piso yung lumalabas sa Pondo pondo pa lang. talagang panghihinaan ka ng loob. Ano ang ina-anticipate ng Kabataan Party List na maaaring muling ipangako sa usapin ng problema ng bayan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ngayong nalalapit na Sona Kedge? Siyempre, di naman po namin, wala pa kaming prediction ano ba talaga yung kanya eksaktong sasabihin. Pero yung mga nangyari nito, yung mga nakaraang araw, pasilip na yun kung ano talaga ang tunay na state of the nation. Ano ba yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw? Una, syempre, nandyan po yung matinding bagyo na lumubog sa maraming lugar dito sa Luzon at sa ilang lugar din sa Visayas. At napakatindi ng epekto na yan dahil sa kabataan ng mga kabataan, naantala yung edukasyon ng napakaraming mga paaralan. At ito ay isang problema dahil sa isang pag-aaral, sa isang pag-statement mismo ng DepEd ng mga otoridad, sinasabi na umaabot ng isang buwan yung pagkaantala sa edukasyon, yung mga class suspension, na may matinding epekto doon sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas dahil lalo na sa ating bansa, hindi naman afford ng mga maraming pamilya yung sinasabi natin hybrid na kinakailangan ng mga gadget, kinakailangan ng isang stable na connection sa internet lalo na sa panahon ng bagyo. Sa kabila ng ganitong klaseng kalamidad na rumaraga sa maraming mga lugar sa Pilipinas, pinili pa ng Pangulo na ituloy yung kanyang trip abroad para mamalimos sa Pangulo ng Estados Unidos kay Donald Trump para daw babaan yung taripa. Ngunit alam naman natin na pinaka-agenda niya doon ay mamalimos para doon sa mga ayudang militar mula sa Estados Unidos. Yun yung sinasabi natin mga misprioritization ng ating Pangulo na halimbawa sa budget, tinataasan yung budget ng military, DND, 300 billion, tinataasan yung budget ng infrastructure na sinasabi nga na isa ring dahilan kung bakit tumitindi yung mga baha. Pero halimbawa, doon sa mga pangangailangan ng kabataan, halimbawa, tutuloy yung mga budget cut. Ngayong taon, 12 billion ang budget cut para sa Department of Education. 27 billion ang budget cut para sa Commission on Higher Education. At ito ay natatranslate doon sa kakulangan ng mga classroom at sa kakulangan ng iba pang mga pasilidad. Sinabi mismo ng DepEd, ang kulang sa classroom, 165,000. Ang kulang naman sa teachers, 58,000. At sinabi mismo ng DepEd, sila mismo nagsabi po, kung ganito pa rin yung budget para sa edukasyon, aabutin ng 55 years para masolusyonan yung kakulangan sa classroom sa buong bansa. Siyempre, nandyan pa yung pagiging insensitive ng ating pamahalaan sa kabila ng bagyo. Sinabi mismo ng ating Pangulo, kanina lang po, kung nakita niyo po yung balita, na itong ragasan ng mga bagyo, new normal na raw ito. At dapat mag-adjust na lang ang mga Pilipino. At yun nga po nabanggit, yung boxing match, gusto nilang mangalap ng donation, gusto nilang mangalap ng mga mga proceeds para sa sakuna. Ngunit alam naman natin, napakadaming korupsyon ngayong panahon ng eleksyon, napakadaming mga walang kwentang mga proyekto, pero bakit kailangan pang mamalimos para sa mga mula sa isang napaka
engranding boxing match, no? Napaka parang payaso yung ginagawa ng ating pamahalaan na ilaan na lang sana para sa edukasyon, ilaan na lang sana para sa mga tunay na mga proyekto na talagang makakapagpigil ng baha. Yung mga kabataan po, kami po, dahil wala rin kaming pasok, wala rin pasok yung mga paaralan, nagtungo po kami sa mga komunidad para sa mga relief operation. At isa po nakakalungkot, halimbawa sa Marikina, nakausap po namin yung isang pamilya. Sinasabi na yung isang flood control project ay 5 taon na po siyang ginagawa at hindi pa rin po natatapos. At umaabot, itong nakaraan, no, kay Chrissy, umabot na po sa second floor na yung baha sa kanilang lugar. Ay, Ay, nako. nako. Kumbaga sa kayong mga kabataan, sabi mo nga kanina, mula kayo sa pamilya ng magsasaka, mula kayo sa pamilya ng mga mangingisda, ng mga manggagawa. So talagang yung problema mula dulo hanggang dulo. Ibig sabihin, dama ninyo, dahil dama ng mga magulang ninyo, apektado kayong lahat, apektado tayong lahat. So ito, punta tayo dun sa kaya ba ng pamilya yung 50 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa? Sobrang Anong layo opinion mo po. doon? Opo, sobrang hindi talaga kaya, no, dahil habang nananatili na halos tiwangwang yung budget. Kasi yung 50, no, ay patuloy pa rin po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito Bilihin. sa Pilipinas, no. Ang binabanggit po sa pag-aaral, particularly mula sa Ibon Foundation, ay dapat po 1,200 mahigit yung family living wage. Ibig sabihin yun dapat yung sahod ng isang pamilya na may 5 kasapi para mabuhay ng desente. Pero hindi po nakakahabol talaga. Kahit nagkakaroon ng mga pagtaas, ito ay bumo dahil napakatindi po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At dahil pinapabayaan po ng ating gobyerno yung pampublikong edukasyon, napakaraming kabataan, napakaraming pamilya ang napipilitan na ipasok yung kanilang mga anak sa mga pribadong paaralan. At sa mga pribadong paaralan, kapag napunta naman sila doon, may bayad na nga sa matrikula, patuloy pa po yung pagtaas ng mga tuition fee increases. Umaabot pa po sa 5%, 10% yung pagtaas ng tuition fee increases. Kaya talagang hindi sapat yung kasalukuyang trend ng ating pamahalaan doon sa napakamumo, napakaliit, barya-barya na pagtaas ng presyo pagtaas nung sahod ng mga manggagawa. Napakamahal po talaga ng edukasyon sa Pilipinas. Kaya nga magkakaano yan magkakakawing yan di ba? Oo. Lahat ay magkakaugnay, kumbaga. So, Kap Silipin mo Edwin, yung anong mo? idugso ko lang yung nabuksan mong issue ng 50 pesos nadagdag sahod na ibinigay ng gobyerno. Tsaka sa Metro Manila lang yata ang alam ko dyan, di ba nga? Yung mga probinsya hindi pa kasama. Sabi nga nung isang kilalang political analyst, sabi niya yung 50 pesos hindi ka nga makakabili ng isang Coke Zero in can. Magkano Kulang ba pa. ngayon sa atin yun? Hindi ko alam. Kasi nga, in can yung sinabi niya, kaya medyo mahal. Siguro baka kulang pa rin yun doon sa isang 1.5 liters Hindi, na Coke. maski yung tubig na maliit, magkano ngayon yung tubig na maliit sa atin, yung nakabutilya? 20 pesos na yun di ba na? Oh. Yun. Kaya nga, sabi ko nga, ito kasing gobyernong ito, at katulad din ng nakalaang gobyerno, ang ginagawa kasi ng mga ito, yung mga tapal-tapal solusyon, pagka malapit na yung SONA. Ito kasi yung SONA, ito yung bukod doon sa panahon ng kampanyahan, yung SONA, ito yung panahon ng lukuhan, gaguhan. Oo, At magbibitaw dyan ng mga pangako ito yung mga panahon na gusto nilang utuin yung mga mamamayang Pilipino. Na Isipin mo yung munting 50 pesos. mapalakpakan yung sasabihin. Yun. Yes, saan nakakita? May batas na ipinasa na hindi naman na finalize yung 200 pesos. Nagsimula sa 100, ginawang 200, tapos itatapal nila 50 dahil malapit ng SONA. Di ba? Di ba lantarang panlulukot panggagawin sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Lalo doon sa mga Pilipino, mga nagtatrabaho, gumigising ng alas 5, alas 4 ng madaling araw,
tapos nakakauwi na alas 8, alas 10 ng gabi sa kanila. Mm. Eh anong sa yung 50 pesos na yun, hindi ka nga pagpalagay ng 1 kilong bigas sa isang araw dagdag, anong epektong, anong kaginhawaan na idudulot nyo sa buhay ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino? Nakakasuray, nakakagalit pag naisip mo yung mga ganyang mga tapal na solusyon na yan. Ang dami. Tulad nga halimbawa niyan. Pwede bang talakayin natin, baka merong maibibigay sa ating opinion si Kedge. Itong pagbisita, nabanggit niya, bumisita si Bongbong Marcos sa Amerika. Nakipag-deal daw. Sabi pa ni Trump, magaling na negotiator to, matindi, mabigat, di ba ga? Yung 20 naging 19, ganun kabigat, di ba ga? Ha? Pinaglolo ko talaga tayo ng mga ito, puro scripted na pinagsasabi. Ha? 19% na tariffs ang ibabayad natin sa mga produktong ini-import natin sa Amerika. Habang ang mga produktong dinadala ng Amerika at binibili natin sa kanila, zero. Paano naging matinding negotiator si Bongbong Marcos? Doon sa laban na yun. Hindi ba talagang parang ibinaon sa hukay yung mga produkto ng bansang Pilipinas at saka yung ekonomiya natin kung gaano magiging epekto nito. Tapos nagpupurihan pa silang dalawa. May ano sa palagay mo, Keds? Paano makaka-apekto ito sa pang-araw-araw na kabuhayan natin mga mamamayang Pilipino? Sa ekonomiya sa mga susunod na panahon habang nakaupo itong si Trump sa Amerika. Dahil sigurado ako, pag alis ni Trump sa Amerika at may papalit, halimbawa Democrats, aalisin na naman nila yan, may babaguhin na naman yan. Pero sana mabago sa maganda. Ano sa palagay mo, Keds? Anong karagdagang paghihirap ay dudulot nitong naging resulta ng pagbisita ni Marcos sa Amerika? Napaka mapanlin lang talaga yung ganitong klaseng mga sentimento mula mismo sa presidente ng Amerika, presidente ng Pilipinas, pero ang sa esensya naman po, kitang-kita po talaga natin kung paano talaga din talaga dikit pa rin at hindi talaga tali, no? At hindi talaga makawala yung ekonomiya ng Pilipinas doon sa dikta ng Estados Unidos na kung saan lugi sa kalakalan kahit pa nung panahon nung after World War II, panahon ni Marcos Sr. hanggang ngayon, sobrang lugi pa rin yung Pilipinas sa larangan ng kalakalan. At kitang-kita nga natin kung paano yung ekonomiya ng ating bansa ay hindi makatayo sa kanyang sariling paa. Nagmamayabang si Marcos na self-reliant, independent foreign policy, pero siya mismo sa panahon ng bagyo, kailangan pang umalis ng bansa para lamang lumuhod sa harapan ni Trump. At ang epekto po nito ay talagang pagkabansot talaga ng lokal na ekonomiya ng Pilipinas. Nabanggit ko po kanina, nag-relief operations po kami sa Marikina. At pag pumunta po tayo ng Marikina, isa po siya sa pinakamatindi din na may epekto na hindi talaga pinapahalagahan yung industriya natin. Kasi kapag tinanong yung matatanda, yung mga nakatatanda, kilala ang Marikina doon sa industriya ng sapatos. Pero kapag tinanong po yung mga kapwa-kabataan, halos hindi na nila alam kung ano yung Marikina shoes. Puro Nike, Adidas, at yung mga banyagang mga brand. Kaya talagang namamatay yung industriya at ito ay may epekto sa atin dahil kapag pinapasok natin lalo yung mga industriya mula sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, syempre ang kailangan nila ay mas mataas na kita at ang mas mataas na kita para sa mga dayuhang mga korporasyon ay ang kailangan nila ay talagang ibaba, talagang i-depress lalo yung sahod ng mga Pilipino para lang ma-attract yung mga foreign na mga investor. Kaya wala tayong aasahan talaga kung pagpatay sa ating lokal na industriya, pagpasok lalo ng mga dayuhang mga korporasyon na magdudulot ng mas mababa pang sahod sa mga magagawang Pilipino. Okay, punta naman tayo doon sa educational system. Hindi ko matandaan kung anong taon ba sinimulan yung K-12. Inabutan ka ba noon ng K-12 program? Sa mabuting palad naman po ay hindi po ako naabutan. Hindi, alam ko hindi kasi yung anak ko halos kasabayan mo nga 2016 kayo graduate ng college. So, kanina nakita ko yung pahayag ni Gatchalian na may proposal siya na baguhin na naman at gawing 3 taon daw yung college para daw lahat ng minor subjects ay ilipat sa high school at ang matitira lang ay major subjects. Anong opinion mo dito? Hindi pa nga tayo nakaka-move on dun sa K-12 program ng karaan.
Sa amin pong mga pag-aaral, tinitingnan po natin yung mga ganong mga sentimento bilang isa na namang manifestation na napaka-kolonyal, na nakatali sa kagustuhan ng mga dayuhan, yung edukasyon sa Pilipinas. Paano po natin nasabi? Kasi yung mga ganong mga mungkahi ay nagpapabilis para lalong ilabas yung mga Pilipino sa bansa at gawin tayong mga cheap labor po, no? Dahil gusto natin maunawaan na hindi po talaga maginhawa yung buhay ng mga nangingibang bansa at hindi rin naman ganong kapantay yung sahod ng mga nangingibang bansa kumpara sa mga citizen ng mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. At kitang-kita po natin ito doon sa una, syempre, yung pagdami ng mga lumalabas ng ating bansa. Bago nung COVID, 6,000 yung mga Pilipino na umaalis ng Pilipinas araw-araw on Araw-araw. average. Ngayon po, 7,500 ang average na lumalabas ng mga Pilipino. At kita rin po natin yan sa isang banda doon sa mga nauuso ng mga kurso sa K-12 at sa college. Ang uso po ng mga kurso ay yung mga technical vocational, yung mga engineering, yung mga nursing, tsaka mga medical. Hindi hindi random kung bakit sila uso. Uso yung mga ganung mga kurso kasi ito yung mga trabaho na in demand sa ibang bansa. Nasa halip na paunlarin natin yung ating ekonomiya, magkaroon tayo ng mas maraming mga agriculturist dahil nga agricultural na bansa ang Pilipinas at gutom yung mga Pilipino, no? Pinapain natin yung mga kabataan na mag-aral ng mga kurso na hindi naman talaga kailangan ng ating bansa, pero yun yung gusto ng ibang bansa para tayo ay mapagsamantalahan at hindi makapag-ambag para doon sa pangangailangan ng ating bansa. At isa na lang din po doon sa pagbawas po ng mga kurso, yun po ay talagang delikado. Yung pagbawas po ng mga subject. Kasi yung mga Subjects. subject po na gusto nilang bawasan ay yung mga tipong Philippine history, mga Mm. lengguwahe, mga iba't ibang mga subjects na nagtuturo ng critical thinking at pagmamahal sa bansa. Nakaraang taon nga po nabalitaan natin na hindi lang hindi lang Filipino yung gustong bawasan, pero tinanggal po pati yung mga mother tongue, mga regional languages, di ba po? Paano matututo ng Cebuano, ng Bicolano, ng Ilocano yung mga kabataang Pilipino ngayon, tinanggal na siya sa curriculum. Kaya gusto talaga yung mga kabataan na maging sunod-sunuran lang po sa mga dayuhan at hindi at mawalan ng pagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa. Nakakalungkot kasi nung isang araw ay kausap ako ng isang employer ko na matanda na, mga 86 years old, yung Italiano. Ang sabi niya, ang tanong niya sa akin, ano ang ginagamit niyong lengguwahe sa pag-aaral ninyo? Sabi ganun. Sabi ko, majority ka ako sa English. Sabi kong ganun. Kami nung araw dito daw sa Italy, hindi daw sila gumamit ng kahit na anong lengguwahe, kundi yung Italian daw ang ginamit nila hanggang sa matapos nila yung pag-aaral nila. Tapos sabi ko naman, kasi po ngayon universal yung gamit ng English, lalo't lalabas ka ng bansa. So yun yung sinabi mo kanina. Kumbaga parang inihahanda natin yung sarili natin na kailangan matuto ko na English kasi pag nag-abroad ako, kailangan mahusay ako mag-English. Di ba? Pero kung pagbabasihan mo, dapat mas mahalin mo muna yung wikang Filipino. Pagpakabihasa ka sa Filipino. Ayun, ano mo doon? Anong catch mo doon? Yung ano lang po yung sa madaling sabi, ang tanong diyan, sino po ba ang dapat talagang pagsilbihan ng kabataan, ang dayuhan o yung kapwa niya Pilipino? Totoo nga po, kung tayo ang susunod, dapat ang inaaral natin yung Filipino, tsaka syempre yung iba pang mga lingwahe sa Ibang ating lingwahe. bansa. Napakayaman ng Ibang dialect. mga lingwahe, Cebuano, Bicolano, Ilocano, dahil mga gusto nating pagsilbihan at hindi po yung mga dayuhan. Nawawala po yung esensya ng edukasyon na mag-ambag sa pagpapaunlad ng bansa, pero yung edukasyon sa Pilipinas para makapag-ambag doon sa trabaho sa ibang bansa at hindi sa kaunlaran ng ating ng bayan. Baidugso ko lang doon sa sinabi ni Kabdich yung proposal ni Senator Gatchalian na imbis na, sabi nga ni Kate, imbis na i-improve, ang ginugusto, ginagawang pinaiikse, sinushortcut. Mabilisan, yun. Alam naman natin,
na ito'y matagal na rin natin tinalakay na ito, yung ating edukasyon, isa sa pinakakulelat na kung saan sa Southeast Asia, lamang lang tayo doon sa pinakamahirap na bansa sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi pati edukasyon, nakikita kung ano kasalukuyang kalalagayan ng ating bansa sa pangkalahatan. Dahil ang edukasyon, napaka-importante talaga niyan. Di ba? Ketch, patungkol dyan, ano ba sa tingin ng Kabataan Party List ang pwede maging solusyon para ika nga itong proposal ni Gatchalian na ito, sabi mo nga hindi ito marapat. Ano sa tingin mo yung ika nga ay pangkasalukuyang pwedeng maging pamamaraan ng pamahalaan, lalo ng Department of Education, para umangat ng kaunti ang kalalagayan ng edukasyon sa ating bansa? Opo. Una po sa lahat, kailangan talaga na taasan yung budget para sa edukasyon. Sabi nga po ng UNESCO na dapat 6% yung minimum na budget para sa edukasyon para maging disente yung pag-aaral ng mga kabataan sa isang bansa. At yun po yung dapat nating ipaglaban, yung higher budget para sa education na kitang-kita po natin na talagang kulang talaga lalo na sa mga paaralan. Isang halimbawa nga po sa PUP, sa Polytechnic University of the Philippines, nasa sentro siya ng Maynila pero para ka nasa probinsya kasi maya't maya may rotating brownout. Ganun ka, paano pa kaya yung mga paaralan sa mga malalayong mga probinsya? Ganun po ka binabarat yung budget para sa education. Kaya yun po talaga, no, higher budget para sa edukasyon. At yung isa naman din po, yung syempre yung Kabataan Party List, SCMP, at iba pang mga organisasyon dito sa Pilipinas, hindi po kami nagpapakulong doon sa edukasyon na binibigay lang sa atin ng ating pamahalaan dahil alam na batid namin na yung education hindi lang siya sa loob ng apat na sulok ng ating silid-aralan. Mas malaki po ang edukasyon sa ating lipunan. Kaya po halimbawa po nag-encourage po talaga kami na magkaroon ng makilahok yung mga kabataan sa mga relief efforts at sa iba pong mga pinagsusumikapan sa mga komunidad dahil yung education ngayon sa sistema ng edukasyon, tinuturo yung kabataan na maging makasarili, individualista, mawala yung pagmamahal sa kapwa at sa kanyang sariling bayan. Pero kapag dinadala po namin yung mga kabataan sa mga komunidad para makiisa na sa mga feeding program, makiisa doon sa mga konsultahan, doon po nagkakaroon ng habag, doon po nagkakaroon ng kawang gawa yung mga kabataan, doon po natututo yung mga kabataan sa kalagayan ng lipunan, mga bagay o mga aral na pinagkakait sa atin ng edukasyon sa loob ng apat na sulok ng paaralan. So nabanggit mo ngayon yung teka, magse-segue ako. Nabanggit mo ngayon yung mga kabataan. Ano ngayon yung sabihin nating major na kinakaharap ng mga kabataan natin, ng mga aktibisan, mga estudyante? Di ba yung red tagging, enforced disappearances, terror law? Ano ang opinion mo dito? Opo, no? Yung si Marcos Jr. po, matagal niya po niyang pinupustura yung kanyang sarili bilang okay naman yung kanyang record sa karapatang pantao. Ginagawa niya kasi una dahil siya ay talagang naghahabol ng investment mula sa ibang bansa. Kapag naghahabol po tayo ng investment, minsan ang isang pamantayan para bigyan tayo ng investment ay kung matino yung ating record sa karapatang pantao. Saka syempre yung pangalawa po ay dahil gusto niyang i-distinguish yung kanyang sarili mula doon sa madugong record ng nakaraang administrasyon na kay Duterte at syempre dahil alam ng mundo, hindi lang ng Pilipinas, na talaga madugo yung legasiya ng kanyang ama na si Marcos Sr., gusto niya ring ihiwalay at ipagmukha yung kanyang sarili bilang nagmamalinis. Pero patuloy pa rin po at lumalala po yung mga paglabag sa karapatang pantao sa ating bansa. Nandyan pa rin po yung red tagging, kahit po yung tokhang nagpapatuloy pa rin po siya. At nakakalungkot po, ilan po sa mga biktima ng karapatang pantao ay mula po sa hanay ng kabataan. Bibigay na lang po ako ng ilang halimbawa. July 2022, pinatay po ng mga sundalo ang isang 9-year-old
na si Kailin Casaw sa Batangas. Nagkaroon din po sa Masbate, si Ray Pelan, 17 years old. Tapos po yung buong pamilya po, no, sa Negros Occidental naman yung pamilya Fausto, pinatay din po ng mga sinasabing mga mula sa mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines. Kitang-kita po natin kung bakit talaga inaatake yung kabataan. Ako rin po mismo, biktima po ako ng red tagging, ng pananakot. Ako po ay ni-red tag ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kami po ay mga kabataan Kristiyano na naninindigan kasama ng mga inaaping mga sektor, no. Malinaw naman po kung bakit nire-red tag yung mga kabataan dahil yung mga kabataan po ay critical, yung mga kabataan ay gusto ng isang maayos na kinabukasan na malaya, malaya mula doon sa mga budget cut, malaya mula doon sa isang gobyerno na nagkakait sa atin ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Pero sa halip na ibigay yung ating mga karapatan, ang sukli sa atin ay talagang dahas. Kaya yun po yung talagang kinakaharap ng mga kabataan. Pero syempre alam po, batid po namin na kahit po ganun po yung kinakaharap ng kabataan, hindi po tayo titigil dahil alam po natin na yung mga ginagawa po natin, bagaman panakot sa ating buhay, panakot sa ating seguridad, ay kung tayo po ay magtagumpay sa ating mga panawagan, ito po ay magdadala ng ginhawa para sa mga susunod na henerasyon. Maidugsong ko lang dun sa sa usapin kanina ng sinabi nga ni tungkol sa edukasyon, yung dagdag budget. Tama naman yun, di ba? Ang problema nga lang kasi nga, ang ina-appoint ng ating mga, kasi sobrang politika ang gobyerno pati yung mga departamento tulad ng Department of Education na siyang namamahala sa usapin ng edukasyon ng ating mga kabataan. Paano? Kahit paano dagdag natin ng budget, kung ang ina-appoint naman natin, mga politiko, mga kapanalig natin, imbis na i-appoint natin yung mga educators na talagang meron talagang idea, may experiences, may mga pangmatagalang vision, programa para mapaunlad ang ating edukasyon. Ang ina-appoint natin yung mga tulad niyan, yung kasalukuyang vice presidente, in-appoint sa Department of Education sa loob ng halos 2 taon. Nagka-issue pa ng corruption, di ba? Alam naman natin lahat yan. Na kung saan yung confidential fund ginastos 125 million in 11 days. Tinatanggi pa ngayon. Paano? Kahit paano dagdag natin ng budget, kung ang ina-appoint naman natin na namumuno, mga mandarambong at mga magnanakaw at mapagsamantala sa kaban ng bayan, wala rin, di ba? So sana, mabago yung kalakaran na ganito na kailangan i-appoint natin mga politiko, kailangan i-appoint natin mga kapartido, kaibigan, di ba ka? Ka-unit team. Kikita naman natin kung ano nangyari ngayon sa ating edukasyon. Sa panahon ni Sara Duterte, sa 2 taon, sunod-sunod, kulelat ang edukasyon natin, di ba? Yung pinag-usapan natin kanina. Tapos, ang lalim pa ng issue ng korupsyon. Itong kasalukuyan, na si Angara, hindi natin alam. Sabi, educator daw ito. Pero politiko din ito. Di ba ka? At alam natin, merong political ambition din ito. Kaya, parang parang medyo sabi nga, pessimistic ako sa usapin ng edukasyon pagka patuloy na ganito ang sistemang umiiral sa ating bayan. Kapdits? Ito, may ano dito si Egay, si Kap Egay Bunson, Kedge. Para po kay Kedge, paano po makakatulong siguro ang mga kabataan tulad ng Student Christian Movement of the Philippines sa pagsusulong ng pambansang kalayaan at demokrasya? Gusto ko lang din po tuntungan yung pinanggagalingan po ni Sir Edwin para po makapagbigay ng isang konkretong halimbawa. Yun po yung lumalabas yung halaga kung bakit kailangan po yung mga kabataan ay sila po ay may malaya na makapagsalita, makapagpakilos at makapag-organisa. Dahil ito po yung aral natin sa kasaysayan na ito yung tunay na nakapagbibigay ng pagbabago. Isa pong halimbawa, syempre yung libreng tuition sa mga pampublikong kolehiyo. Hindi po yan basta-basta dumating lang o naisipan ng mga politiko, dekada-dekada po yan na kinampan ng mga kabataan. Simula pa po nung panahon ng batas militar para syempre, ipopularisa ang karapatan ng edukasyon kahit sa tersyaryo at syempre magkaroon ng budget para rito.
kung sa isa pong mas recent na halimbawa, nakaraang taon po talagang kakaltasan ng sobrang laki yung budget sa isang state university sa Bicol, yung CABSUA, yung Central Bicol State University of Agriculture. Pero ang nangyari po, dagsa po mga estudyante yung nagsalita, dagsa po ng mga estudyante yung kumilos, kaya po nasandal talaga yung gobyerno na hindi ituloy yung kanilang balak na talagang sobrang bawasan yung budget. Kaya po nakikita po natin na talagang kailangan pumilos po ng kabataan at manindigan para sa kanyang edukasyon. At yun po yung halaga din po, yung pagkilos ng kabataan, hindi lang sa kapwa niya kabataan, pero doon sa kapwa niyang mga iba pang mga sektor na napagkakaitan ng isang mabuting kalagayan. Ito po yung natututuhan natin kapag pupunta po tayo sa mga komunidad, gaya po, for example, ngayon may bagyo, nagre-relief, kapag kinakaisa natin sila sa ibang mga kampanya, doon natin nakikita yung pwesto ng kabataan hindi lamang sa loob ng paaralan pero doon sa mas malaking lipunan. Kaya kailangan baguhin talaga yung lipunan dahil ito po yung talaga makapagbibigay ng karapatan sa mas marami pa pong mga sektor. Dahil babalik po tayo sa pinanggalingan ko pong punto kanina na yung kabataan hindi lang po edukasyon yung kanyang issue dahil nga po yung kabataan sila ay anak ng mga magsasaka, sila ay anak ng mga manggagawa, sila ay anak ng mga urban poor. Kaya po kailangan iniisip din natin ano ba yung karapatan po ng mga sinasabi nating mga batayang sektor ng ating lipunan. Dahil mas marami pong kabataan ang anak po ng mga manggagawa, mas maraming kabataan po ang anak po ng mga nagsasaka. Okay. So So yung, yung kay Kap Egay, pwede mo nang sagutin? ulitin ko yung tanong Okay, ni Kap ulitin mo. Paano nakatulong or nakakatulong sa ang mga kabataan ang Student Christian Movement of the Philippines sa pagsulong ng pambansang kalayaan at demokrasya? Siyempre po yung kabataan po ay iniisip din talaga na para talagang lutasin yung problema na kinakaharap natin, kailangan talaga magkaroon ng nakatitindig sa sariling paayo ating pamahalaan, yung ating gobyerno, yung ating bansa, nang sa gayon, hindi na po tayo umasa doon sa mga dikta ng mga dayuhan sa atin at makapagpasya talaga yung kabataan at yung mga mamamayan, ano ba talaga yung landas na tatahakin natin? Kasi napakarami po talaga mga problema sa ating bansa. Ang pinag-uugatan po talaga niyan ay yung kawalan natin ng sariling direksyon dahil nga po tayo ay nadidiktahan ng ibang bansa. Halimbawa po sa education, yung nabanggit ko po kanina, yung K-12, yung mga kurso sa kolehiyo, yung pagbabawas sa mga taon, pagbabawas ng mga subject, yan po ay para gawing libreng mura na lakas paggawa yung kabataan sa ibang bansa sa halip na makapag-ambag. Kaya po sa ating loob ng bansa. Kaya po para talaga sa issue man yan ng edukasyon, issue man yan ng mga manggagawa at mga magsasaka, kailangan po talaga manindigan yung kabataan na talagang kailangan natin putulin yung mga hindi pantay na ini-impose sa atin nang sa gayon magkaroon ng mas mabuting kinabukasan yung mga kabataan at iba pang mga sektor sa ating lipunan. So in short, talagang napaka-vital ng partisipasyon ng kabataan sa paghubog ng ating lipunan, ng ating gobyerno, ng ating bansa, di ba? Ganun ba yun, di ba, Kedge? Opo. Oo. Na ang problema lang kasi, meron tayong mga kababayan, bukod doon sa mga nasa pamahalaan at saka nasa militar, na pilit na sinisikil yung karapatan ng mga kabataan dahil sila nga ay naglalahad ng mga issue, mga problema na mga nangyayari. Ang mga kabataan ang may lakas ng loob na sumigaw at isigaw yung mga issue nangyayari, mga problema kinakaharap. Problema, marami tayong mga kababayan na mga tila ba mga tumandang pakurong na. Ha? Napag-usapan na namin ni Kapitsa dito nung una na in example kong isa, yung dito sa Roma. Ha? Mayroong mga kabataan na turista galing sa Pilipinas, mga estudyante na nandito para ibig sabihin, mga guest student dito na may na-encounter na mga kababayang Pilipino na taga rito mismo sa Roma, matagal na nagtatrabaho dito. Sabi sa kanila, taga saan kayo? Taga Pilipinas po. Nandito po kami dahil kami naimbitahan para magkasaliksik at madagdagan pa ang aming kaalaman. Ganun ba? Saan kayo nag-aaral sa Pilipinas?
UP student po kami. Alam mo ba, sagot ng mga tumandang paraurong ng mga kababayan natin dito, sabi, UP, so NPA kayo, di ba? Yun yung mga mentalidad na sa halip na maka-encourage ng mga kabataan natin na mas maging partisipante sa usapin ng lipunan, na masigit na i-improve yung kaalaman, hindi lamang sa eskwelahan, kundi sa nangyayari sa ating lipunan, binibigyan pa ng mga, tinatag pa ng mga ganitong bagay na hindi naman marapat, di ba ka? Yung bang quotation na, pag ikaw ay UP, pag ikaw ay aktivista, NPA ka na. Yun yung nagiging isa sa mga dahilan kung bakit bumababa at patuloy na bumubulusok yung sistemang edukasyon sa ating bansa. Kabdits? Hindi, parang katulad na lang nga kay Baso. Anong salita ng iba sa akin dito? Madudukot nga yung anak mo kasi aktivista pala eh. Lumalaban pala sa gobyerno, kaya talagang mauuna yan sa mga dudukutin. Yung ba naman tamang sabihin sa aming mga magulang na alam mo ang anak mo ay mulat. Wala. Kaya nga sana nga, at least patuloy na dumami mga tulad ni Kedge na mga estudyante, mga kabataan na patuloy na nagiging ilaw at salamin ng mga susunod pang henerasyon para ipagpatuloy yung pagiging aktivismo ng mga kabataan sa usapin ng lipunan, sa pag-improve ng edukasyon, ng kabuhayan, ng kalalagayan at karapatan natin, lalo na yung karapatan na yan, yung karapatan na magpahayag, di ba? Yung freedom of speech, freedom of expression na nabanggit nga natin kanina at katulad ng ginawa sa anak mismo ni Kabjin, sinikil ang karapatan ng batang ito dahil itong batang ito ay napaka-aktibong maghayag ng mga problema at mga korupsyon sa ating lipunan. So bago tayo magtapos, medyo extended nga tayo tulad ng inaasahan natin. Marami pa sana kaming gustong itanong sa iyo. Baka may tanong ka pa, Kabdis? Bidaunin natin si Kedge. Kedge, anytime. Baka naman, alam namin medyo bata ka pa naman, kaya pwede ka pa namin gisingin ng magang-maga, di ba? Hindi tulad ng mga medad na. Hindi naman siguro magiging problema kay Kedge yung pagising ng maga, di ba? Kaya-kaya niya, kaya-kaya. Ito lang yung kasi ang problema ng bansa natin ay yung kahirapan, edukasyon, healthcare system, justisya, korupsyon. Ilan lang yan sa mga bagay na yung bagay na sana mabigyan ng importansya ng ating Pangulo sa nalalapit na zona. Yung kahirapan, edukasyon, healthcare system, justisya, korupsyon, at yung pagkain. Di ba? Yung pagkain. Kasi yung baha, ramdam lang natin yan pagkapanahon ng tagulan di ba ka? Although alam natin kinapapalooban niya ng maraming uri ng korupsyon na kailangan talagang masolusyonan. Pero ito nabanggit ko, ito yung mga pang-araw-araw nating kinakaharap bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino dyan sa Pilipinas. Ano sa palagay mo yung pwedeng maging tutukan ng presidente sa mga isyong nabanggit ko? Alam mo, ano yung pwede mong masabi na sana ito yung sabihin ng presidente sa usapin ng kahirapan? Yung edukasyon na banggit mo na. Alam ba yung healthcare system na napaka-importante? Yung hustisya na banggit mo na rin kanina. Pero yung korupsyon at saka yung kahirapan, ano sa tingin mo yung pwedeng maisuggest mo bilang isang leader ng kabataan at saka ng kabataan party list na sana sabihin naman lang ni Marcos kahit na alam naman natin na at least mabanggit man lang niya kahit nahilaw? Siyempre sa una po, medyo hindi naman po tayo umaasa dahil yun naman kalahating termino na ni Marcos Jr. pero ganun pa rin yung nangyayari. Pero kung magkakaroon man ng milagro kahit malabo, ang gusto namin siguro na lumabas sa kanyang bibig ay yung isang mas mapangahas na sentimiento para panagutin yung vice-presidente na si Sara Duterte. Kasi yung kaso po na kinakaharap ni Sara Duterte, malinaw po na korupsyon, malinaw po na pambababoy sa ating pamahalaan. Kung talagang gusto magseryoso na ating gobyerno ngayon ni Marcos Jr. na gawin yung ganito ganyan, gawin yung reforma ganito ganyan, simulan niya doon sa mas mapaningil na paghahabol doon sa korupsyon na kinakaharap ng vice-presidente dahil
Aral na po yan ng ating kasaysayan, ng ating lipunan na habang lumalaki po yung bulsa ng ating mga politiko ay lalong lumiliit po yung mga budget para sa edukasyon, sa kalusugan at iba pa po ng mga serbisyo publiko. Kaya talagang gusto nating marinig mula sa kanyang bibig. Hinahamon natin siya. Ilabas niya sa kanyang bibig sa SONA. Panagutin si Sara Duterte. Doon niya po magandang simulan kung gusto niyang ipatunayan pa ang kanyang sarili sa loob ng dulong hati ng kanyang termino. Kahirapan? Kabits? Ay, ano. Ay nako, ako'y Baka may natutuwa sa mga kabataan. Talagang napaka sila talaga yung daluyan ng ating pag-asa. Oo. Sila yung Oo nga. lakas, sila yung ating boses. Kaya padayon sa inyo mga kabataan. Magpatuloy kayo. At sana patuloy na dumami pa mga tulad ni Keds, di ba? Ha? At alam mo, So, Kedge, isa sa pangarap ko, isang araw na magkakasama kayo nila Basu na guest namin dito sa Ugnayan. Sana Di nga ba? sana po. nga. Sana. Alam mo, isa yun sa yung isa yun sa tama yung pangarap mo din yan. Yung Mm-mm. bang marinig ko man lang sana dumating yung time na kasi hindi ko narinig na magsalita ang anak mo sa si Basu eh. Meron siyang isang 'di ba, Kedge, sa UP, alam natin na every graduation merong lightning rally. Opo. Siya ang nagsalita noon nung graduation ng 2016. Siya ang Sana talagang magkaroon ng pagkakataon na mapanood natin yan para mapatunayan natin sa lahat na kung gaano kahusay ang anak ni Kabdits sa isesend ko kanila. sa iyo. Isesend ko may video Okay, ako nun sa Baguio. isang malaking karangalan. So, Keds, sabi nga namin kanina, gusto man namin humaba pang ating talakayan. Alam naman namin na May part maraming 2, may kapatid. part 2 to tiyak. Oo, sigurado to. Medyo, ang hiling lang namin, isang mensahe mula sa'yo para dito sa issue ng SONA, sa usapin ng kabataan, sa usapin pambayan. Isang mensahe para sa mga OFWs na tulad namin, na nabanggit mo nga kanina, ipangkalahatan sa ating mga mamamayang Pilipino. Opo, kung panghuling mensahe, una po sana makita po natin na yung ating politika sa ating bansa, siguro makita natin na hindi lang siya umiikot sa mga personalidad, hindi lang siya umiikot sa mga tao-tao lamang. Kasi kalahating termino na po ni Marcos, kita-kita naman natin paano marami lang din siyang inuulit mula sa nakaraang administrasyon kahit na tila magkaaway na sila ng Mm. paksyon na Duterte. Kaya po mahalaga na makita na hindi lang po tao sa imahe ni Marcos yung kinakaharap natin, kundi mismong sistema po talaga yung bulok. Sistema na nagduluwal ng mga tulad ni na Marcos at ni Duterte. Kaya po kung problema po yung sistema po talaga yung kailangan din talagang baguhin ng mga mamamayang Pilipino. So yun po yung unang gusto ko pong sabihin. Yung sa ikalawa naman po, doon po sa talagang kailangan pang pag-encourage sa mas marami pang mga kabataan. Binanggit po kasi ni Dr. Jose Rizal na yung kabataan nga raw po yung pag-asa ng bayan. Pero gusto po namin siyang i-update, no? Kasi naniniwala po kami na hindi po otomatiko na pag-asa ng bayan yung kabataan. Kasi kung titingnan naman natin, sina Marcos, sina Duterte, naging kabataan naman din po sila. Pero bakit ganyan po yung kinalabasan? So naniniwala po kami na hindi po talaga otomatiko yung pagiging pag-asa ng bayan. Yung pagiging pag-asa po ng bayan, magiging totoo po yan kapag po yung kabataan, yung kanyang mga God-given talents ay hindi po ialay para sa kadiliman at kasamaan, pero ialay po sa mga magawa, magkasaka at iba pa pong mga pinagkasamantalahan at nangangailangan sa ating bansa. Tama. Mm. Maraming salamat sa iyo, Kedge. At Salamat, tulad Kedge. Salamat sabi po nga po. namin Dr. kanina, Miller. may part 2 pa Part tayo 2 ha. pa yan. May part 3 pa. Isa lang ang mahiling namin sa mag-iingat ka lagi diyan. Ingat ka, At God ingat, bless you. anak. Ha? Ingat ka lagi. Alam mo naman, Para experience namin. mo na kamo, na-red tag ka na nung yung nakakulong ngayon dyan sa Pilipinas na huwad na Panginoon, di ba ka? Kaya marami ka pang ma-experience at alam namin malalampasan mo yan dahil alam naman namin na nasa tamang landas ka. Maraming salamat, Kedge. Hanggang sa susunod Salamat, na pagkikita ninyo sa
Ugnayan sa Himpapawid. Thank you very much, Kedge.